si Remy pinapapunta ron. Ay, magandang umaga po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung pangkalahatan na kwento patungkol po sa kapangyarihan ng tao sa isang pamahalaan. At ang pag-usapan natin ay tutok dito sa Estados Unidos o United States of America. At ito po ay alam na alam ng aking mga subscribers na mga OFW o di kaya mga Filipino Americans. Sa akin lang i-discuss ko lang ito objectively without demeaning to the person of Trump or without saying that Trump is bad or Trump is good. Pero parang discussion lang natin for the purpose of educating the Filipinos kung ano ang kapangyarihan ng tao sa katarungan. So, kamakailan, ng isang araw siguro, nagpalabas ng desisyon ng Supreme Court ng United States of America na binasura yung hiling ni President Trump na patigil muna yung mababang korte sa pagbabasa ng sentensya laban sa kanya. Ito kasi si President Trump, bago siya naging nahalal sa panibagong position as president, ay na nakita ng jury ng United States American Court na guilty siya sa tinatawag na hush money. Yung hush money na sinasabi nila ay nung bago tumakbo si Trump sa nakalaban niya presidente si Hillary Clinton, nanalo siya doon. Ay meron pala nangyari na binayaran ni Trump ng pera si Stormy Daniels, isang playboy girl, na binayaran niya. Ang purpose ng bayad ay para tumahimik at huwag na sasabihin, huwag na magpa-interview at huwag ibulgar na siya ay nakadate ni Trump. Alam mo naman ang mga Amerikano masyadong ayaw sa mga immoralidad. Kaya although accepted yung mga lalaki laging nangangaliwa, pero yun po ay tinitingnan ni Trump noon sa panahon ng kumakampanya sa laban kay Hillary Clinton na kung saan nanalo din si Trump, ay nakikita nila na negative ang effect pag nalaman ng publiko ng mga American voters na siya pala ay nakikipag-date sa isang playboy girl. Si Stormy Daniels ang pangalan. So, ngayon, natapos ang eleksyon kay Hillary Clinton, nanalo na si Trump. Bali nawala na sa istorya yun. Pero, ang problema niyan ay parang tinuloy yung kaso. Ang kaso naman this time, hindi yung pagkuha kay Stormy Daniels, kundi yung paggamit ng pera ng kanyang korporasyon na ibinigay kay Stormy Daniels kapalit ng pananahimik ni Stormy Daniels. Yan po ang nagiging issue. Ang nagiging issue ay makukulong ba si Trump o hindi sa paggamit o pagdadaya ng kanyang corporation papers. Private corporation naman niya yun eh. Pero pinakay niya ang records ng kanyang corporation para palabasin na binayaran niya ito as attorney's fees na kumuha siya ng abogado, gumamit kasi ng abogado, doon ibinigay sa abogado yung pera para pambayad. Pero ang problema lang, nung nagkaroon na ng paglilitis, hindi malaman ano bang kaso, wala namang kaso, bakit babayaran ni Trump, ng korporasyon ni Trump, yung abogado na wala namang kaso. So walang dapat serbisyo na pagbabayaran. Alam mo kasi sa Amerika, napakasyadong siloso yung batas doon. Hindi mo pwede, kung ikaw may-ari korporasyon, hindi mo pwede paikutin ang korporasyon mo sa gastos maliban sa negosyo mo. So dito, pinalabas ni Trump na kinuha niya isang abogado at binayaran yung mga, nakalimutan ko to, $210,000 ata yun.
At pero ang ginawa pala ng abogado, ibinigay iyon sa babae kay Stormy Daniels kapalit ng kanyang pananahimik nung during the election campaign. So iyan po so dahil doon ay na ano siya na sentensya ng 34 felony counts. Finalsify, dinaya niyang business records niya. Found guilty in May 2024 on 34 felony counts of falsifying business records after being indicted the previous year by the Manhattan, New York grand jury, making him the first former president in American history to have been convicted of a crime. So dito mo makikita yung power of the people. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas ang power of the people. The United States of America is recognizing the power that of the people. That includes the power to judge. So sa prinsipyo po kasi dapat tatlo yung kapangyarihan ng tao sa kahit anumang bansa. Basta hindi lang kingship, hindi royalty, or hindi royal kingdom, tatlo ang kapangyarihan ng tao. Number one na kapangyarihan ng tao is the power to make laws. So sa isang bansa, ang kapangyarihan ay maggawa ng batas. Next is the power to implement the laws. So sa the power to make laws, balik lang muna ko kunti, hinahalal ang mga mambabatas para gumawa ng batas. Sa kaso ng Pilipinas, yun yung mga senators and congressmen. Sa kaso ng Amerika, yun ang yung mga pangkalahatang senators na kasi kada state meron kani-kanyang sariling senator. Pero for the purpose of assembling the senators in one Senate, the representatives of each state ay nagpapadala ng 2 senador. So, times 50, 100 senators. Ang vice president magiging Senate president nila as acting. At ang tawag din yan ay de officio, as a matter of duty. So, ang mga congressmen nila, kada distrito, depende sa populasyon, New York ang pinakamalaki ata, New York at saka California, pinakamalaking districts. So, dyan din ang babase yung tinatawag na electoral college votes. So, yan, pagtitipon sila doon sa Capitol at magbuto-butuhan sila. Yan gagawa ng batas. So, power of the people. People ang nanimimili niyan. So, the power to implement the laws sa office of sa president ng pagkalahatan. At ang vice president na papalit sakali ang presidente wala. So, yan, tatlong power. The power to make laws, power to implement the laws, at saka the power to judge. Ang power sa paghusga, kung kinakailangan may awayan sa batas, kinakailangan mayroong korte. Dito sa American system, well, let's look at the United States as one whole United States na huwag mo lang tingnan ang kada estado kasi 50 states sila. So titingnan mo siya pangkalahatan, ang power of the people is being represented by the state, each state. Kaya nga, pagdating naman sa entire United States federal government, ang bumuboto doon ay kada state. Pero pag bumuboto para presidente, bumuboto rin sila at large, pero ang pagbibilang ng boto kung sino nanalo, kada state bibigyan ng tinatag na votes. Ilang votes sa bawat state. So dito ngayon, nabuo yan sa kanilang konsepto, ang the power to judge belongs to the people. So, hindi kagaya sa Pilipinas, they belongs to the appointed persons. Mali po yun. So totoo lang, kaya gusto ko ang istorya ito ay talagang binablog ko para maintindihan ng Pilipino kasi ako po ay nangangampanya na ang Pilipinas ay convert na natin sa jury system na kung saan ang lahat ng korte ay mga tao na mismo na pinili sa bawat lalawigan, bawat siyudad na mayroong tinatawag na jury. May jury na may tinatawag na grand jury sa bawat probinsya na siya magsasabi kung sino ang kakasuhan ng mga criminal case. Kagaya nito, mayroon tayong problema ng mga flood control projects, kung sino-sino mga kasuhan.
Ang sa atin dito, ang binibigyan ng kapangyarihan natin ay yung ombudsman. Kung ang ombudsman kakampi ng mga kurap, di hindi niya kakasuhan ang kanyang kakampi. Gano'n po na mangyari. Pero sa sistema ng Amerika, kahit presidente nakakasuhan at nasisintensyahan. So, doon nangyayari yan dahil ang sistema ng katarungan ay nasa kamay ng tao. Sa Pilipinas, nasa kamay ng piskal, sa kamay ng judge, saka sa kamay ng ombudsman. Yan ang pinaka-problema natin. So ngayon, kung magiging selective ang mga piskal, judges, at saka ombudsman, wala tayong magagawa. Kahit guilty na, hindi na masintensyan. Pero doon sa Amerika, ay kahit pa ikaw ang presidente, masisintensyahan ka. O ito sa kaso ni Trump, nung hindi na siya presidente, natalo na siya, nung si Biden naman ang pumalit, ay tumatakbo ang kaso dahil hindi na siya presidente. So, bago siya maging nanalo na naman siya ulit, bago siya upo, ay na nagpalabas ng sentence, hindi sentence, na conviction. Nagdesisyon ang trial jury. Ang trial jury po kay Trump, 12 tao lang po yan na Amerikano ang pinili na sila nagbuto-buto kung guilty ba si Trump o hindi. So, pinresenta yung ebidensya laban kay Trump, yung mga dokumento na magpapatunay na yung kanyang corporation papers, private corporation papers, ay minaniobra niya para maipalusot niya yung pera na binigay niya kay attorney na pinalabas na attorney's fees. At yung attorney naman, binigay naman doon kay Stormy Daniels, kapalit ng katahimikan. But then, the problem is, kagaya nagsalita yung abogado na yun. At siya ay nagtapat at inamin niya na ginamit lamang siya ni Trump. So, nasintensyan si Trump at the end of the day ng mga jury, ng member ng jury, ng members na blood red ng jury, 12 sila. So, that's how powerful the people in America is. Pag sila ang gagawin mong pundasyon ng tinatag na justice system. So, because of that, nasintensyan, hindi pa nasintensyan, kundi guilty lang. Na bumuto-buto yung 12 jury unanimously that they found Trump guilty of using the corporation papers and cheating on it para maipalabas na attorney's fees lang yung pera. At yung pera pala eventually napatunayan sa jury na binigay nilang kay Stormy Daniels para maitago ang katotohanan na hindi na siya magiging isang bagay na magiging parte sa desisyon ng mga botante kung iboboto pa ba siya presidente or not. Kasi ang fury ng umakusa, kung nalaman lamang ng tao yung katotohanan na ginamit pala niya, pinambayad pala niya, nakipag-date pala siya sa mga women of ill repute, mga hostess o mga prosti, ay malamang hindi siya iboboto ng mga Amerikano. At dahil hindi iyon nailabas, binoto siya. Binoto siya ng tinatawag na American public. At nanalo nga siya over Hillary Clinton. Okay? So, thereafter, good morning guys from my apo. Pagkatapos doon, naging presidente si Trump. Pagtapos na ng guilty siya, naging presidente si Trump. So, nanalo siya. Ang kalaban niya nun umalis kasi, nag-withdraw kasi si Biden. So, ang kalaban niya ngayon ay yung babae. Yung vice president dati. Nakalimutan ko pangalan. Anyway, kung sino man ng mga Americans dito, pwede nyo sabihin sa akin. At umupo na presidente si Trump. Trump all the while thought, naisip niya, wala na siyang problema. Kasi presidente siya. Unang-una, bakit? Kasi ano po siya tinatawag nito na immune from suit. So, immune ka nga from suit. Pero ang pagkakawin po, sentensyahan ka lang. Iba yung pagsentensya, iba yung kakaso ka. So, dumating sa punto na nag-schedule na yung presiding judge, na bibigyan na ng sentensya kung ilang taon ang kulong ipaparusa kay Trump, kung ipapatupad ba, kung paano pa, in respect of his position as the President of the United States. Actually,
nagparamdam na rin, nagpasabi na rin ang judge na kapag sentensya niya si Trump, hindi niya sentensya ng pagkabilanggo dahil presidente siya. Kundi sentensya naman siya, tanda na siya'y nagkasala at nakagawa ng isang krimen. Yun naman ang ayaw ni Trump, na magkaroon siya ng record, criminal record. Kaya ginawa ni Trump ng talagang makakaya niya, pinagalaw niyang mga abogado niya at hiniling sa New York Manhattan judge na huwag nang basahin. Kung maaari, pwede niyo basahin pagtapos na maging presidente ako ng Amerika. Wala. Ni-reject ng judge ng Manhattan yung hiling ng mga abogado ni Trump. So pagkatapos nun, umakyat sila sa Supreme Court. Ang Supreme Court kasi laging kakampi ni Trump yan eh. Ang problema, yung mga kakampi niya, majority ay napunta sa ayaw nila na balahura na rin kasi ng mga justice na yan eh. Marami silang ginawang desisyon na pabor kay Trump lagi. Kaya na ano rin sila ng mga tao, naki-question na rin sila ng mga tao ang kanilang desisyon. So dahil yon ay bumoto ang Supreme Court pabor sa pagpatuloy sa pagbasa ng sentensya laban kay Trump. So with that, yung power of the people to judge ay nanaig sa Amerika. Yan ang gusto ko sana mangyari sa Pilipinas. Na kung saan walang presidente, walang congressman, walang Romualdez, walang Duterte, walang BBM. Basta kung magdesisyon ang justice ay para sa justice, kailangan mananaig ang justice according to the will of the people. So, will of the people. So, because the original powers, there are only three kinds of powers. The power to make laws, the power to implement the laws, and the power to judge on the laws if there are issues or conflicts in respect to all the laws. Ganun po kasimple. So ngayon, hinihimok ko rin kayo na susuportahan niyo ako na kung may mga galaw akong gagawin na dapat ay gagawin ng paraan na yung mga sa ating bayan sa Pilipinas na magkaroon tayo ng jury system. Ang jury system na pinapropose ko kagaya sa Amerika, na kung saan kada kaso sa criminal case o civil case, lupa man ang uwayan, ay mamimili ng 12 tao sa probinsya o sa syudad kung saan ang kaso. Pagtapos yung 12 na yan, sila magbuto-buto pagkatapos ng paglilitis, ipresenta lahat ng ebidensya. Yung 12 na yan, siya magdesisyon kung guilty o hindi, o kung talo o panalo. Kaya dapat din, ganun din ang mangyari sa ombudsman. Kasi kung belongs to only one hand, ang one hand, hindi natin masasabi na at all times ay hindi ka bias. Kahit sabihin mo sa sarili mo na hindi ka bias, you will never ever say that you are completely independent. Mayroong tinatawag, lahat ng tao po ay may kani-kanyang bias. Kaya yan po ang formula para maiwasan ang bias ay dapat 12 kasapi ng jury ang siyang magbubuto kung guilty o hindi o panalo o talo ang mga partidos sa kaso. Kaya naman, pagdating naman sa trial, sa kaso, kung sinong kakasuhan o sinong hindi, sa korte, sa ating piskal ang nagdidesisyon. Tama na yan, mga piskal natin, puro mga abusado. Kagaya kay Buing, abusado kung sino-sino lang kasuhan niya. Ang kanyang kakampi, hindi niya kakasuhan. So ngayon, para mangyari yan, na totoo na batas, ay kailangan ang lahat ng mga pagdesisyon kung sino kakasuhan ay ilalagay na sa kamay ng tinatawag na grand jury. Hiwalay naman yan sa jury ng tao na nagdidesisyon sa bawat kaso. Yung grand jury naman, sa American style, 25 sila kasapi. Magsiserve sila for 6 months. After 6 months, papalitan sila ng bago na pili. Every 6 months, palit para walang mangyayari na abuso, walang mangyayari na kutsabahan. Kaya yan ang hinaasam ko na magiging sistema ng katarungan sa Pilipinas. At mind you, kung mangyari man sa atin yan, matitigil na po mga korupsyon na malalaki kagaya na sa flood control, trillion, matitigil na po lahat yan. At ang mga pagsisinungaling, matitigil na lahat ng yan. Kasi this time,
hindi nila kayang bilhin ang 12 tao na umuupo. Sikreto lang, hindi sila pinapublish. Hindi sila kayang bilhin, 12 bilhin mo para sa desisyon. Hindi mo sila kayang bibilhin. At saka yung mga Pilipino ay matured. Siyempre, pipiliin naman yan pag unang raffle sa botante, 100 na tao ira-raffle kung sino pagpipilian. Isa-isa, sikretong ipapatawag. Secret lang. Walang sino man ang pwede mag-bulgar na siya inapili. Pag na-interview sa isa-isa, yun sa na-interview, mamimili ng 50. Yung 50 napili na may kakayahan sa tingin ng nag-interview, na may kakayahan magdesisyon, magsasabi kung ang testigo ay nagsasabi ng totoo o kasinungalingan, ay ipunin sila at panibagong screening naman. Ang pinakahuling screening, imbitahin yung abogado ng magkabilang partido. Punta kayo ito, secret lang ito, confidential. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon magpa-disqualify ng at least 5 o 10 bawat isa kayo. So matitira niya, ang objective is 13. So sa 13, ang isa dyan reserve, ang 12 ang regular na magdidesisyon. Kailangan kung magsentensya ng guilty, dapat lahat sila bumuboto na guilty. At kung magsentensya na hindi guilty, kailangan lahat sila ay magbuboto ng not guilty. So ganun, di ba maganda? So sana ay bigyan nyo ako ng suporta sa pagkampanya sa Pilipinas na magkaroon ng Philippine jury. So Albert Gabriel, o sa Canada, jury din. Tama po, Nakatamina, Ohio. Tapos si Buknoy TV, Piskal mga korap sa Dasma, Cavite at Manila at Quezon City. Marami, hindi lang po dyan. Napakaraming piskal. Tapos si Piskal Lopez Rudok, Bilyar. Mga korap, pera-pera lang. O piskal, binabasa ko lang ito. Selmator Mana. God bless po, attorney. From Selma Tariman. Sa Korea galing. Tapos MBLB, paano kung justice tulad ni Toto kunyari para sa bayan, pero kalyado, nasa ICC, nasa extradition sa Amerika, ayaw ipaimbestiga, hindi mangyayari po sa jury system. Galit ka sa ito naman, walang kwenta mga sinasabing MBLB, binabasa ko pa naman. Albert Gabriel, watching from Vancouver. Shanice, Kamala Harris. Yes, si Kamala Harris pala yung kalaban. BMBLB. Naku, sos, ingat ka. Alam mo naman, Duterte family mahilig kiss-kiss ba to? Ay, kwento mo lang yan. Hindi naman totoo yan. Greco Batista, problema mo lang ay nagiging anti-Duterte ka lang. Ganun lang po, simple lang yan. Good morning po, Boss Toto. Shout out po sa tatay mo, si kay Gary Bautista. Salamat po, Mr. Gary. Argo, hello host. Sino pag iba? Okay, hanggang dyan na muna tayo si Cassandra Daisy, parehong prosecutors at defense ay gusto nila jurors. Selma Tarimano, God bless po, attorney. From Selma Tariman, ng South Korea. Mark Carlson, salamat po, good morning. Hanggang dyan lang po, ilan po natin ang ating vlog sa ngayon.